Gusto ninyo ng parte ng bago kong bahay, sabi ko na may ironyang hindi nila napansin. Sige, sa inyo na ang lahat. Ibinato ko ang mga susi kay Chloe. Bumagsak ito sa paanan niya at dinampot niya ito ng mabilis na ikinagulat ko. Para siyang takot na baka magbago ako ng isip anumang segundo. Kasama ng mga susi, inilagay ko ang papel na may sulat kamay na address sa mesa. Dinampot ni Chloe ito gamit ang dalawang kamay, binasa ang buong bagay, at nang matapos siya, sumilay sa mukha niya ang kasiyahang hindi man lang niya tinangkang itago. Umiti siya, ang malapad at matagumpay na ngiting pinipigilan niya sa loob ng maraming buwan. Bumaling siya kay Michael, ang anak ko, at ipinakita sa kanya ang mga susi na para bang nanalo sila sa loto. Tumango lang siya, walang partikular na ekspresyon, na para bang ito na ang natural na resulta ng isang bagay na pinlano nila. Hindi man lang nila ako tiningnan, hindi man lang nagpasalamat. Isinilid lang niya ang mga susi sa kanyang bulsa, at nagtungo silang dalawa sa hagdan. Narinig kong sinabi niya kay Michael, na may galak sa boses, na kailangan na nilang mag-impact kaagad, na sa wakas ay makakalipat na sila, na matagal na dapat. Ang tunog ng mga yapak nila ay umalingaw-ngao sa ikalawang palapag habang sinisimulan nilang isilid ang kanilang mga damit sa mga bag, kinukuha ang kanilang mga gamit, naghahanda para sa inaakala nilang bagong buhay sa bahay ko. Ang mga boses nila ay dumampi sa akin, mga piraso ng usapan na puno ng mga plano at ekspektasyon. Nakatayo lang ako roon sa gitna ng aking sala. Ang katahimikang bumabalot sa akin ay makapal pero hindi naman hindi komportable. Ito ay ang katahimikan ng isang taong nakagawa ng desisyon na hindi niya pagsisisihan. Tumingala ako sa hagdan kung saan sila naglaho at nakaramdam ng kakaibang sensasyon sa dibdib ko. Hindi ito kalungkutan. Hindi ito pagsisisi. Ito ay parang paglaya. Pero hayaan ninyong balikan ko kayo. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo kung paano ako napunta sa puntong ito. Kung paano ang isang inang nagbigay ng bawat piraso ng kanyang buhay, ay naging hadlang sa pagitan ng dalawang ambisyosong tao, at isang ari-arian na nagkakahalaga ng isang malaking halaga. Kung paano ang pagmamahal ng isang ina ay naging bargaining chip, at kung paano naglaho ang pasasalamat ng magkaroon ng 4 na pader at isang bubong. Ang pangalan ko ay Eleanor Vance. Ako ay 62 taong gulang. Ang bahay na kinatatayuan ko, itong 3 palapag na ari-arian na may bakuran at malalaking bintana, binayaran ko ito gamit ang 30 taon ng aking buhay. Binili ko ito kasama ang asawa kong si Arthur noong si Michael ay halos 7 taong gulang pa lang at tumatakbo sa mga pasilyong ito na walang inaalala sa mundo. Bawat ladrilyo sa mga pader na ito ay kumakatawan sa dagdag na oras ng trabaho, isang nilaktawang pagkain, isang tahimik na sakripisyo. Walang pagod na nagtrabaho kami ni Arthur para makuha ito. 2 trabaho ang pinasok niya. Nagtrabaho ako bilang administrative assistant sa araw at nanahi ng mga damit sa gabi para sa dagdag na pera. Kakaunti ang tulog namin. Sapat lang ang kinakain namin. Ipinagkait namin sa sarili namin ang anumang luho. Lahat ay para kay Michael. Lahat ay para bigyan siya ng kung ano ang hindi namin naranasan noong mga bata pa kami. Ang bahay na ito ang patunay na nakamit namin ito, na ang aming anak ay lalaki sa isang matatag at ligtas na tahanan. Namatay si Arthur 0 taon na ang nakararaan. Isang biglaang atake sa puso isang hapon habang inaasikaso niya ang hardin. Bumagsak siya sa mga halaman na inaalagaan niya ng husto ng walang sakit, ng walang babala. Iniwan niya sa akin ang bahay na ito, ilang savings, at si Michael, na sa sandaling iyon ay nanumpa sa libingan ng kanyang ama na lagi siyang nasa akin, na hindi niya ako iiwanan, na aalagaan niya ako, tulad ng pag-aalaga ko sa kanya. Maganda pakinggan ang mga pangako kapag binibigkas. Ang problema ay ang pag-alala sa mga ito kapag may dumating na mas kaakit-akit. Ang unang ilang taon pagkatapos mawala si Arthur ay mahirap pero nakakayanan. Madalas dumalaw si Michael. Sabay kaming nanananghalian tuwing linggo. Nag-uusap kami tungkol sa kanyang ama, tungkol sa mga alaala, tungkol sa buhay. Kumapit ako sa mga pagbisita na iyon na para bang isang taong nalulunod na kumakapit sa isang piraso ng kahoy sa gitna ng karagatan.
Ang anak ko ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin na buo pagkatapos ng pagkamatay ng aking asawa. 6 na taon na ang nakararaan, nakilala ni Michael si Chloe sa isang work conference. Isa siya sa mga babaeng alam kung paano ipakita ang sarili niya. Laging maayos, laging may tamang salita, laging nakangiti sa tamang sandali. Ipinakilala niya ako sa kanya 3 buwan pagkatapos nilang magkita, at tinanggap ko siya ng bukas ang aking mga bisig. Nagluto ako ng mga espesyal na hapunan, nag-organisa ng mga pagtitipon ng pamilya, at ginawa ang lahat para iparamdam sa kanya na bahagi siya ng pamilya. Nang magdesisyon silang magpakasal, sinabi ni Michael sa akin na hindi pa siya nakapag-ipon ng sapat na pera. Gusto ni Chloe ng malaki at eleganteng kasal na may maraming bisita. Kumuha ako ng halos ₱1 milyon sa aking savings para tulungan sila. ₱1 milyon na inipon ko sa loob ng maraming taon para sa mga emergency. Pero ang makita ang anak kong masaya ay sulit sa bawat sentimo. O kaya akala ko noon. Ang unang 2 taon ay normal. Dumalaw sila. Nagbabahagi kami ng mga pagkain. Nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga plano. Tinawag ako ni Chloe na Mom T sa matamis na tono na nagparamdam sa akin na mahal ako. Tinulungan ko sila sa pinansyal kapag kailangan nila ito. Bumili ng mga bagay para sa kanilang apartment. Nagbigay sa kanila ng pera para sa kanilang mga gastos. Ito ang paraan ko ng pagpapakita ng pagmamahal, ang paraan ko ng pagiging kapaki-pakinabang sa kanilang buhay. Pero 2 taon na ang nakararaan, may nagbago. Ang mga pagbisita ay naging mas madalang, ang mga tawag ay mas maikli, at napansin ko ang isang bagay sa mga mata ni Chloe sa tuwing papasok siya sa bahay ko. Hindi niya ako tinitingnan. Tinitingnan niya ang mga pader, ang mga kasangkapan, ang mga silid, ang kanyang mga mata. Sinusuri ng kanyang mga mata ang bawat espasyo sa bahay ko na para bang may kinakalkula siya sa kanyang isip. Sinusukat niya ang mga distansya gamit ang kanyang tingin, pinagmamasdan ang matataas na kisame, hinahawakan ang mga pader na para bang sinusuri ang kalidad ng isang gusali. Noong una, akala ko simpleng curiosity lang. Siguro paghanga sa bahay kung saan lumaki ang kanyang asawa. Maling-mali ako. Si Michael ay nagsimula ring magbago. Hindi niya ako kinakausap tulad ng dati. Ang mga usapan niya ay naging mekanikal, paulit-ulit, puno ng mga walang laman na parirala na walang sinasabi na totoo. At pagkatapos ay nagsimula siya sa mga komento. Mga komentong noong una ay parang tunay na pag-aalala, pero sa paglipas ng panahon ay inihayag ang kanilang tunay na intensyon. Mom, masyadong malaki itong bahay na ito para sa inyo na mag-isa lang. Mom, delikado ang mga hagdan sa edad ninyo. Mom, malaki siguro ang gasto sa pagpapanatili ng ari-arian na tulad nito. Mom, dapat pag-isipan ninyong bumili ng mas maliit. Isang bagay na mas maliit, mas madaling alagaan. Pinakinggan ko ang mga komentong iyon at nakaramdam ako ng buhol sa tiyan ko na hindi ko alam kung paano bigyang kahulugan. Sinabi ko sa sarili ko na nag-aalala ang anak ko sa akin, na gusto niya kung ano ang pinakamabuti para sa kanyang ina, na normal para sa kanya na isipin ang kaligtasan ko. Pero may isang bagay sa kanyang tono, may isang bagay sa paraan ng pagtango ni Chloe sa tuwing magsasalita siya na nagpaduda sa akin. Ang mga pagbisita ay naging kakaiba. Hindi na sila pumupunta para makita ako. Pumupunta sila para inspeksyonin ang bahay. Maglalakad si Chloe sa mga silid na may mga walang kwentang dahilan. Gusto niyang makita kung paano lumabas ang banyo pagkatapos kong i-remodel ito. Kailangan niya ng mga ideya para sa dekorasyon ng kanilang apartment. Gusto niya ang hardin at gustong kumuha ng mga litrato. Pero nakita ko siya. Nakita ko siyang nagbubukas ng mga kabinet, tumitingin sa loob ng mga closet, nagtatanong kung magkano ang halaga para palitan ang mga bintana, kung magkano ang binabayaran ko sa pagpapanatili, kung may anumang problema sa istruktura ang bahay. Isang hapon, 1 taon at kalahati na ang nakararaan, dumating si Chloe na may folder na puno ng mga papel. Naupo siya sa aking sala at nagsimulang magpakita sa akin ng mga brochure para sa assisted living facilities. Magagandang lugar, sabi niya, na may mga hardin, may mga nurse na available, may mga recreational activities.
Mga lugar kung saan magkakaroon ako ng kasama, kung saan hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagpapanatili ng gayong kalaking bahay. Nasa tabi niya si Michael, tumatango, sinusuportahan ang bawat salitang sinabi ng kanyang asawa. Nakaramdam ako ng isang bagay na nasira sa loob ko. Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang anak ko. Ang lalaking nagmula sa katawan ko. Ang isa na pinasuso ko. Ang isa na inalagaan ko ng mataas ang lagnat niya sa loob ng 3 gabi ng sunod-sunod. Ang isa na niyakap ko sa tuwing iiyak siya. Ang isa na pinuri ko sa bawat tagumpay sa kanyang buhay. At ang lalaking iyon ay tinitingnan ako na para bang isa akong problema na kailangan ng solusyon. Wala akong sinabi ng araw na iyon. Kinuha ko ang mga brochure, inilagay ang mga ito sa mesa, at pinagsilbihan sila ng kape na para bang walang nangyari. Pero nang gabing iyon pagkatapos nilang umalis, naupo ako sa aking kama at umiyak hanggang sumakit ang dibdib ko. Umiyak ako para kay Arthur, na wala roon para makita kung ano na ang naging anak namin. Umiyak ako para sa sarili ko dahil naging bulag ako. At umiyak ako para kay Michael dahil naging isang taong hindi ko na nakikilala. Pagkatapos ng hapong iyon, lumala ang mga bagay. Si Chloe ay nagsimulang maging mas direkta. Hindi na niya itinago ang kanyang mga intensyon sa matatamis na salita. Nagsimula siyang magsalita ng lantaran tungkol sa kung gaano, hindi patas na magbayad ng upa kung may malaking bahay na may mga walang laman na silid, tungkol sa kung gaano siya, kapagod na tumira sa isang maliit na apartment, tungkol sa kung gaano niya kagustong magkaroon ng sariling bakuran. Espasyo para magkaroon ng mga bisita, mas malaking kusina. Sinuportahan ni Michael ang bawat salita. Mom, makakabuti ito sa lahat. Mom, mas komportable ka sa isang mas maliit na lugar. Mom, kami na ang bahala sa bahay. Mom, pag-isipan ninyo. Ito ang pinakamabuti para sa pamilya. Pinakinggan ko sila ng tahimik. Tumango ako. Sinabi kong pag-iisipan ko ito. Pero sa loob, may isang bagay na nagbabago. Isang bahagi ko na laging malambot at sumasang-ayon ay nagsimulang tumigas. Isang boses sa ulo ko na dating tahimik ay sumisigaw ngayon ng katotohanang ayaw kong tanggapin. Wala silang pakialam sa akin. Gusto lang nila ang bahay ko. Nagsimula akong magbigay ng mas maraming atensyon, napapansin ang mga detalye na hindi ko pinansin dati, tulad ng paraan ni Chloe ng pagkuha ng mga litrato ng bawat sulok ng bahay ko, at ipinapakita ang mga ito sa kanyang mga kaibigan. Kung paano nagtanong si Michael tungkol sa mga dokumento ng ari-arian, kung may anumang mortgage pa na natitira, kung kaninong pangalan nakapangalan ang lahat. Kung paano silang dalawa ay nagsasalita sa mababang boses, kapag akala nila ay hindi ako nakikinig, gumagawa ng mga plano, nag-uusap tungkol sa mga estratehiya. Isang gabi, narinig ko ang isang bahagi ng usapan sa telepono. Kausap ni Chloe ang isang tao, marahil isang kaibigan, at nagsabi ng mga bagay na tumimo sa kaluluwa ko na parang mga karayom. Matanda na siya at matigas ang ulo. Hindi niya maintindihan na masyadong marami ang bahay para sa kanya, pero halos nakumbinsi na namin siya. Oras na lang ang hinihintay. Dapat sa amin ang bahay na iyon. Si Michael ay nag-iisang anak. Sa amin din naman iyon mapupunta sa bandang huli. Nakatayo akong nagyayelo sa kabilang panig ng pinto. Naramdaman kong lumabas ang hangin sa aking mga baga. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na akala ko ay sasabog ito sa dibdib ko. Kaya iyon pala ang tingin nila sa akin, bilang isang pansamantalang hadlang. Bilang isang taong matanda at matigas ang ulo na sumasakop sa espasyong itinuturing nilang kanila. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nanatili akong gising na nakatingin sa kisame ng aking silid tulugan. Ang parehong silid na ibinahagi ko kay Arthur sa loob ng 20 taon. Ang parehong silid kung saan siya namatay sa aking mga bisig pagkatapos nilang iwi siya mula sa ospital. Inisip ko ang lahat ng isinakripisyo ko para kay Michael. Ang mga walang tulog na gabi noong sanggol pa siya. Ang mga dagdag na trabaho para bayaran ang isang magandang paaralan. Ang mga panahong kumakain ako ng mas kaunti para makakain siya ng mas marami. Kung paano ko ibinenta ang mga alahas na ibinigay sa akin ni Arthur para bayaran ang kanyang matrikula sa kolehiyo.
At ngayon, narito ako, nag-iisa sa aking bahay na may isang anak na nakikita ako bilang isang pabigat at isang manugang na nagbibilang ng mga araw para kunin ang hindi sa kanya. Pero may isa pang bagay na ipinanganak sa akin ng gabing iyon. Isang bagay na malamig at mapagkalkula na hindi ko pa nararamdaman dati. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, kaya ko rin. Kung nakikita nila ako bilang isang matandang babae na madaling manipulahin, ibibigay ko sa kanila ang eksaktong imaheng iyon. At kapag hindi nila inaasahan, ituturo ko sa kanila na ang maliitin ang isang ina ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa nila. Nagsimula akong kumilos ng iba, mas mahina, mas naguguluhan. Nagreklamo ako tungkol sa mga sakit na wala ako. Sinabi ko na pinapagod ako ng mga hagdan, na nakakapagod ang pagpapanatili ng bahay, na baka tama sila, na baka kailangan ko nga ng isang bagay na mas maliit. Nagpalitan ng mga kontento na tingin sina Chloe at Michael sa tuwing sasabihin ko ang mga bagay na iyon. Akala nila sa wakas ay nakakamit na nila ang kanilang layunin, na sumusuko na ang matigas ang ulong matandang babae. Maling-mali sila. Habang akala nila ay kinukumbinsi nila ako, gumagawa ako ng sarili kong mga plano. Sinimulan kong suriin ang lahat ng mga dokumento ng bahay. Ang mga titulo ng ari-arian ay nakapangalan sa akin, sa pangalan ko lang. Napagdesisyonan namin iyon ni Arthur noong mga nakaraang taon para sa mga legal at tax reasons. Walang karapatan si Michael sa bahay na ito hanggat buhay ako. At kahit na siya ang nag-iisang tagapagmana ko, hindi iyon nangangahulugan na hindi ko magagawa ang anumang gusto ko sa aking ari-arian. Isang umaga, habang nasa trabaho sila, nagpunta ako sa bangko. Kinausap ko ang manager, isang lalaking nagngangalang Hank Harrison, na kilala ako sa loob ng maraming taon. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ko nang hindi nagdedetalye masyado. Sinabi ko lang sa kanya na kailangan kong ayusin ang aking mga pananalapi at gustong tuklasin ang aking mga opsyon. Nakinig siya ng mabuti at nagbigay sa akin ng ilang kapaki-pakinabang na payo. Nagsimula rin akong magsaliksik sa tunay na halaga ng bahay ko. Kumuha ako ng appraiser na dumating isang araw na alam kong hindi sisipot sina Michael at Chloe. Sinuri ng lalaki ang bawat pulgada ng ari-arian, kumuha ng mga litrato, kumuha ng mga sukat. Nang ibigay niya sa akin ang huling ulat, halos nahulog ako sa aking upuan. Ang bahay ko ay nagkakahalaga ng SE 20 milyon. SE 20 milyon para sa isang ari-arian na binili namin sa halagang SE 3 milyon 30 taon na ang nakararaan. Ang numerong iyon ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Nagbigay ito sa akin ng kalinawan. Ipinaintindi nito sa akin kung bakit tinitingnan ni Chloe ang bahay ko na may mga sakim at nagniningning na mata. Kung bakit nagbago ng husto si Michael. Hindi lang ito isang bahay. Ito ay isang kayamanan. Isang kayamanan na gusto nila nang hindi nagbabayad ng kahit isang sentimo. Ang mga pagbisita ay naging mas madalas. Hindi na sila naghihintay ng imbitasyon. Sumisipot sila kahit kailan nila gusto, nananatili sa loob ng maraming oras, at kumikilos na para bang pag-aari na nila ang lugar. Sinimula ni Chloe na muling ayusin ang mga bagay. Inilipat niya ang mga kasangkapan at sinabi na para tulungan ako, na mas maganda ang hitsura nito. Inilipat niya ang mga bagay sa kusina, na sinasabing mas praktikal ito. Sinusuri ni Michael ang bakuran at nagbibigay ng mga komento tungkol sa kung aling mga puno ang kailangang putulin, kung anong bahagi ng pasyo ang maaaring i-remodel. Hinayaan ko sila. Pinanood ko sila ng tahimik habang ginagampanan nila ang papel ng mga magiging may-ari ng isang bagay na hindi sa kanila. Bawat aksyon na ginagawa nila ay isang kumpirmasyon pa ng kung ano ang alam ko na. Hindi nila ako mahal. Mahal nila ang kung anong mayroon ako. Isang hapon, dumating si Chloe kasama ang kanyang ina, isang babaeng nagngangalang Barbara, na kasing peke ng kanyang anak. Naupo sila sa aking sala at nagsimulang mag-usap tungkol sa interior design, tungkol sa kung gaano kalaki ang potensyal ng bahay na ito, kung paano sa ilang pagbabago ay maaari itong magmukhang moderno at elegante. Ang ina ni Chloe ay umabot pa sa puntong sabihin na ang mga kortina ko ay kasuklam-suklam at kailangang palitan ang lahat, na ang kulay ng mga dingding ay masyadong makaluma. Nagsilbi ako ng tsaa at cookies.
Umiti ako. Tumango ako. Sa loob, kumukulo ako sa galit, pero sa labas, nanatili akong kalmado. Hinayaan ko silang magsalita ng lahat ng gusto nila. Hinayaan ko silang planuhin ang kanilang kinabukasan sa bahay ko, dahil alam ko ang isang bagay na hindi nila alam. Na ang buong palabas na ito ay walang kabuluhan. Sa parehong linggo, nakipag-ugnayan ako sa isang real estate agency, hindi basta anumang agency. Hinanap ko ang pinaka-discreet, isa na nakikipagtrabaho sa mga kliyenteng pinahahalagahan ang privacy. Kinausap ko ang isang agent na nagngangalang Susan, isang babaeng kaedad ko na naintindihan ang sitwasyon ko nang hindi ko na kailangang magpaliwanag masyado. Ikinuwento ko sa kanya ang bahagi ng kwento. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong magbenta ng mabilis at sa ganap na katahimikan. Hindi nagtanong si Susan ng mga hindi kinakailangang tanong. Sinabi niya sa akin na may kilala siyang mga buyer na naghahanap ng eksaktong ganitong uri ng ari-arian. Mga taong may pera na maaaring magsara ng mga deal ng cash nang walang maraming papeles. Ipinaliwanag niya na magagawa namin ang lahat ng legal pero mabilis. Na sa loob ng 3 linggo ay maaari kong makuha ang pera sa aking account kung makakita kami ng tamang buyer. Binigyan ko siya ng green light. Nilagdaan namin ang mga papeles ng representasyon. Nagsimula siyang magtrabaho kaagad. Nag-schedule kami ng mga pagbisita para sa mga potensyal na mamimili sa mga oras na alam kong wala sina Michael at Chloe. Tuwing Martes at Huwebes ng umaga, kapag pareho silang nasa kanilang mga trabaho, 4 na magkaibang mag-asawa ang dumating para makita ang bahay. Ang ikatlong mag-asawa ay umibig sa lugar. Sila ay isang batang propesyonal na mag-asawa, wala pang mga anak. Gusto nila ng isang bagay na malaki na may espasyo para lumaki. Nag-alok sila ng 19 milyon ng cash. Maaari silang magsara sa loob ng 2 linggo. Tinanggap ko kaagad. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy na dinadagdagan ni na Michael at Chloe ang pressure. Hindi lang nila iminumungkahi na lumipat ako. Sinimulan nilang hinihiling ito sa mas direktang mga paraan. Isang gabi habang naghahapunan ako na niluto ko para sa kanila. Ibinato ni Chloe ang direktang tanong. So, Mom, napag-isipan ninyo na ba ang pinag-usapan natin? Kailangan talaga namin ni Michael ng mas maraming espasyo. Ang pagbabayad ng upa ay para lang nagtatapon ng pera. May 4 na silid-tulugan ang bahay na ito at isa lang ang ginagamit ninyo. Wala talagang saysay. Dinagdag ni Michael ang kanyang bahagi. Mom, matutulungan namin kayong maghanap ng isang maganda at komportableng apartment, isang bagay sa isang gusali na may elevator, walang hagdan. Mas ligtas para sa inyo, at mapapanatag ang isip ninyo na alam na ang bahay na ito ay inaalagaan ng pamilya. Tiningnan ko silang dalawa. Nakita ko ang 2 estranghero na nakaupo sa mesa ko. 2 taong may dugo ko, pero wala ang puso ko. 2 tao na kayang tingnan ang isang 62 taong gulang na babae sa mata at hilingin sa kanya na iwanan ang kanyang tahanan para sa kanilang kapakanan. Huminga ako ng malalim. Umiti ako at sinabi ko sa kanila kung ano mismo ang gusto nilang marinig. Tama kayo. Marami na akong iniisip tungkol dito. Masyadong marami ang bahay na ito para sa akin. Nakakapagod ang mga hagdan. Mahal ang pagpapanatili. Baka oras na nga para gumawa ng pagbabago. Sumilay sa kanilang mga mukha na para bang inanunsyo ko na nanalo sila sa loto. Sumandal si Chloe na nagniningning ang mga mata. Nagpakawala si Michael ng isang buntong hininga ng ginhawa na hindi niya tinangkang itago. Talaga, Mom? Halos sumigaw si Chloe sa excitement. Kamangha-manghang iyon. Ginagawa ninyo ang pinakamabuting desisyon. Makikita ninyo. Mas magiging magaan ang pakiramdam ninyo sa isang lugar na mas naaangkop sa inyo. Hinawakan ni Michael ang aking kamay sa kabila ng mesa. Ipinagmamalaki ko kayo, Mom. Alam kong hindi madali, pero ito ang tamang gawin. At aalagaan namin ang bahay na ito na para bang isang kayamanan. Ipinapangako ko. Mga pangako. Mga pangako na naman. Na para bang may halaga pa sa akin ang mga pangako ng anak ko, nakisabay ako.
Sinabi ko sa kanila na kailangan ko ng oras para ayusin ang aking mga gamit, na ang paghahanap ng bagong tirahan ay hindi isang bagay na ginagawa ng magdamag, na dapat silang maging pasensyoso sa akin. Tumango sila, sinabing naiintindihan nila na hindi kailangan magmadali. Pero nakita ko ang pagkabalisa sa kanilang mga mata. Nakita ko kung paano naiisip na ni Chloe ang kanyang mga kasangkapan sa aking sala, ang kanyang mga damit sa aking mga closet, ang kanyang buhay sa aking bahay. Ang mga sumunod na araw ay purong pag-arte. Nagpanggap akong naghahanap ng mga apartment. Nagprint ako ng mga brochure para sa mga lugar na hindi ko kailanman dadalawin at iniwan ko ang mga ito sa mesa para makita nila kapag dumalaw sila. Nagbigay ako ng mga komento tungkol sa kung gaano kahirap maghanap ng isang bagay na maganda at abot kaya. Nag-alok si Chloe na tumulong. Sinabi niya na maaari siyang maghanap ng mga opsyon, na may kilala siyang mga real estate agent, na may mga contact siya. Siyempre, may mga contact siya. Malamang ay kinakalkula na niya kung magkano ang halaga para mapawalang sala ako ng mura hanggat maaari. Habang akala nila ay naghahanap ako ng isang lugar para lumipat, ang pagbebenta ng bahay ko ay sumusulong nang hindi nila namamalayan ang isang bagay. Nagtrabaho si Susan ng may kahangahangang kahusayan. Nilagdaan ang mga papeles. Natapos ang inspeksyon. Ang pera ay idineposito sa isang bagong account na binuksan ko partikular para sa transaksyong ito. ₱19 ang lumitaw sa aking bank account isang Miyerkules ng umaga. Naupo ako sa harap ng computer na nakatingin sa numerong iyon sa screen. ₱19 Ito ay mas maraming pera kaysa sa nakita ko ng sabay sa buong buhay ko. Ito ay kalayaan sa anyo ng mga numero. Ito ang presyo ng 30 taon ng sakripisyo. Ito ay patunay na mayroon akong sariling gawa at ito ay akin. Aking lahat. Ang petsa ng pagsasara para sa bahay ay itinakda sa loob ng 2 linggo. Kailangan ng mga mamimili ang oras na iyon para ayusin ang kanilang paglipat mula sa ibang lungsod. Iminungkahi ni Susan na simulan kong mag-impake ng aking mga personal na gamit ng paunti-unti para hindi makapagpahinala. Pero may iba akong plano. Wala akong impact. Hindi ako magbibigay ng anumang senyales na may nagbabago. Pananatilihin kong eksakto ang lahat hanggang sa huling sandali. At kapag dumating ang sandaling iyon, makakatanggap sina Michael at Chloe ng sorpresa sa kanilang buhay. Kumuha ako ng isang moving company na may espesyal na kondisyon. Darating sila sa isang partikular na araw, isang Martes ng umaga, at mayroon silang eksaktong 4 na oras para ilabas ang lahat ng aking mga gamit sa bahay. Binigyan ko sila ng detalyadong listahan ng kung ano ang kukunin. Ang mga kasangkapan na binili ko sa sarili ko, mga personal na item, mga litrato, mga damit, mahahalagang dokumento, lahat ng akin sa pamamagitan ng karapatan. Ang iba ay maaaring manatili kung ano ito bilang bahagi ng pagbebenta. Nagrenta rin ako ng storage unit para pansamantalang itago ang aking mga gamit habang nagdedesisyon ako sa aking susunod na hakbang. Hindi ako nagmamadaling manirahan kahit saan. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, mayroon akong pera, oras, at kalayaan na pumili. Maaari akong lumipat sa ibang lungsod, kahit sa ibang bansa. Ang mundo ay bumukas sa harap ko sa paraang hindi ko naisip. Patuloy na dumadalaw ng regular sina Michael at Chloe. Ang kanilang mga pagbisita ay naging mas madalas at mas mahaba. Nagdala si Chloe ng mga interior design magazine at nagpakita sa akin ng mga litrato ng kung paano niya gustong i-remodel ang ilan sa mga silid. Nag-usap si Michael tungkol sa pag-install ng bagong security system, pagpapalit ng ilang bintana, pagtatayo ng deck sa bakuran. Nag-usap sila tungkol sa aking bahay na parabang pag-aari na nila ito. Pinlano nila ang kanilang kinabukasan sa loob ng mga pader na ito nang walang anumang kahihiyan. At hinayaan ko sila. Pinakinggan ko silang magsalita sa loob ng maraming oras tungkol sa kanilang mga proyekto, kanilang mga pangarap, kanilang mga plano. Bawat salitang sinasabi nila ay isa pang pako sa kabaong ng aming relasyon. Bawat peking ngiti mula kay Chloe ay isang dahilan pa para hindi pagsisihan ang ginagawa ko. Isang hapon, 1:00 araw bago ang petsa ng pagsasara,
Nagpasya ko na oras na para isagawa ang huling bahagi ng aking plano. Ang pinakamasakit na bahagi, pero ang pinakakinakailangan din kailangan kong harapin sila sa paraang linawin ang lahat para walang pagdududa kung bakit ko ito ginagawa. Ipinatawag ko sila sa bahay ko isang Sabado ng hapon. Sinabi ko sa kanila na kailangan ko silang kausapin tungkol sa isang bagay na mahalaga na may kaugnayan sa bahay. Dumating sila sa oras na may mahinang pagtatago ng pagkabalisa ng isang taong umaasa ng magandang balita. Naupo sila sa sala sa parehong sofa kung saan sila gumugol ng maraming hapon sa pagpaplano ng aking pagpapalayas. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Sinabi ko sa kanila na marami akong iniisip tungkol sa lahat ng pinag-usapan namin, na tama sila, masyadong malaki ang bahay na ito para sa akin, na mahal at nakakapagod ang pagpapanatili nito, na nakagawa ako ng desisyon. Nakita ko ang kanilang mga mukha na sumilay. Sumandaw si Chloe. Ngumiti si Michael. Akala nila sasabihin ko sa wakas na sa kanila na ang bahay. Pero pagkatapos ay nagpatuloy ako. Sinabi ko sa kanila na nagpasya akong ibenta ang bahay, na nakakita na ako ng mga mamimili, na sarado na ang deal at nasa account ko na ang pera, na sa loob ng 2 linggo ay kukunin ng mga bagong may-ari ang ari-arian. Ang katahimikang sumunod ay napakakapal na maaari mo itong hiwain gamit ang isang kutsilyo. Tiningnan ako ni Chloe na para bang nagsalita ako sa ibang wika. Ibinuka ni Michael ang kanyang bibig, pero walang lumabas na tunog. Nakaupo lang sila roon, nag-ielo, pinoproseso ang narinig lang nila. Pagkatapos ay sumabog silang pareho ng sabay. Tumalon si Chloe, sumisigaw tungkol sa kung paano ko ito magagawa, na naghihintay sila, nagpaplano, nagtitiwala na mapupunta sa kanila ang bahay na ito. Sinigawan ako ni Michael na isang pagtataksil iyon, na siya lang ang anak ko, na dapat sa kanya ang bahay na ito bilang mana. Hinayaan ko silang sumigaw. Hinayaan ko silang maglabas ng sama ng loob. Nang sa wakas ay tumahimik sila, pagod na pagod mula sa kanilang sariling pagwawala, nagsalita ako nang may isang pagiging kalmado na ikinagulat ko maging ako. Sinabi ko sa kanila na ang bahay na ito ay hindi kailanman ang kanilang mana hanggat buhay ako, na ito ang aking ari-arian at magagawa ko ang anumang gusto.